Si Ja Morant ay hindi inaasahan na madiskubre ng isang assistant coach noong Hulyo taong 2016. Habang naghahanap ng merienda, napansin ni Assistant Coach Kane si Morant na naglalaro ng 3-on-3 game sa isang gym. Nagrabing umiscore ng time na yon. Ngunit bago ang lahat, huwag kalimutan, mag-like, mag-subscribe, and i-hit na rin ang notification bell ang suporta sa aking channel. Salamat po. Sinilang si Morant sa Dolezal, South Carolina, kay T at Jamie Morant. Ang kanyang ina ay isang point guard sa high school at isang softball player sa kolehiyo, habang ang kanyang ama ay isang high school teammate ni Ray Allen at naglaro ng basketball para sa Claflin University. Pagkatapos maglaro ng semi-professional nang mabuntis si Jamie kay Morant, tinalikuran niya ang kanyang karera sa basketball at nagkaroon na lamang ng isang barbershop sa lugar nila. Nagsanay si Morant sa likod ng kanilang bahay, kasama ang kanyang ama, na nagturo sa kanya ng mga step-back jump shoot at bumili ng mga gulong ng track para makapagsanay siya ng pagtalon at tamang paglanding gamit ang binili nilang gulong. Naglaro si Morant sa AAU, kasama ang South Carolina Hornets, nakabase sa Columbia, South Carolina. Sa isang season, naging teammate siya ni Zion Williamson, na naging isa sa mga nangungunang manlalaro sa kanyang klase. Nakilala agad noon si Zion ng mga scout dahil sa kakaibang mga dunks nito na may na height of 63 inches, samantalang si Ja ay below 6 feet pa lang. Ayon nga sa tatay niya, naging sikat agad ang team nila noong mga panahon na yun, dahil kay Zion, at gumawa pa si Zion ng mga follow-up dunks, talagang nagustuhan ng mga tao. Matapos ang isang season sa AAU tournament, si Zion ay naglalaro na para sa Jordan Brand Circuit dahil sa ne-recruit nila ito, samantalang si Ja ay naiwan naman sa South Carolina Hornets. Pagpasok niya sa sophomore year, kung saan, tumangkad si Morant hanggang 6 feet, at nagkaroon ng magandang improvement sa game, kasabay ito ng pagpa-practice, gamit ang gulong ng truck, para sa pagtatalon, at dito niya ina-apply na parang tumitira ng jump shot. Umalis si Morant bilang all-time leading scorer nito, na may 1,679 na puntos, at umiskor ng career high na 47 puntos laban sa Sumter High School. Sa kanyang huling 2 season sa Crestwood, nag-average siya ng 27 puntos, 8 rebound, at 8 assist bawat laro, na nakakuha ng parangal sa South Carolina Class 3A All-State sa parehong taon. Umalis din si Morant sa high school bilang 3 beses na All-Region Most Valuable Player, MVP. Kahit maganda pa ang takbo ng 2 season niya sa high school, ay hindi pa rin siya nasama sa ranking. Wala ring teams ang interesado kay Morant. Ang isang team lang ang nag-offer niya noon, ay ang University of South Carolina. Reni-record pa nga ng kanyang ama ang mga big games ni Morant, para ipakita sa mga bigating school, para magkakaroon siya ng mga offer. Siya ay aksidenteng nadiskubre ng Murray State ng OVC noong Hulyo taong 2016. Nang dumalo ang assistant coach na si James Kane, sa isang kampo na umaasang makakita ng isang player na sasali sa kanyang team. Habang naghahanap ng merienda, napansin ni Kane si John na naglalaro ng 3-on-3 game sa isang auxiliary gym, na grabing umiscore ng time na yon. Agad niya itong nilapitan, at hinanap ang kanyang magulang, at kinuha agad nito ang number at sinabing babalik siya kinabukasan, para makapanood ng 5-on-5 sa laro ni Morant. Dito nakita ni Assistant Coach Kane, na kayang umiscore ni Morant ng 30 points, at nagtataka siya na bakit walang teams ang naghahabol sa kanya. Tinawagan kaagad ni Kane ang coach noon ng Murray State na noon ay nasa Atlanta at nag-recruit din ng mga players. Pagkakita pa lang ni Coach Matt kay Morant ay napabilib agad siya sa playmaking at scoring ability nito. Pagkatapos ng pangyayari na yun, ay agad nang recruit ni Coach Kane si Ja Morant para makuha ang serbisyo nito. Nagsimulang magrehistro si Morant sa radar ng ilang scout noong araw ng kanyang sophomore season noong 2018. Isa siya sa 20 manlalaro na inimbitahan sa Elite Guard Camp ni Chris Paul, na tinawag ni Morant na isang karangalan. Nang magsimula ang kanyang sophomore season, si Morant ay gumanap ng isang nangungunang papel para sa Murray State sa pag-alis ng mga pangunahing manlalaro na sina Jonathan Stark at Terrell Miller, at napasama sa top 5 noon para sa NBA draft. Nagkaroon pa nga ng senaryo na maging first round pick sana noon si Morant dahil sa playmaking at scoring ability nito.
Dahil sa magandang ipinakita noon ni Morant ay naging mainit talaga ang pangalan niya kahit nandoon pa si Zion. At napag-isipang sumali sa NBA draft noong 2019, dito na nagsisimula ang career niya sa NBA, nang napili siya ng Memphis bilang second overall pick. Noong ika-23 ng Oktubre taong 2019, ginawa ni Morant ang kanyang debut sa NBA, simula sa 101 hanggang 120 na pagkatalo sa Miami Heat na may 40 puntos, 4 na rebound, 4 na assist, 1 steal at 1 block. Noong ika-13 ng Nobyembre, naitala niya ang kanyang unang career double-double na may 23 puntos at 11 assist, at naabot ang isang panalong layup sa 117 hanggang 115 na tagumpay laban sa Charlotte Hornets. Noong ika-9 ng Pebrero taong 2020, naitala niya ang kanyang unang karera triple-double sa 106 hanggang 99 na panalo laban sa Washington Wizards. Napili si Ja sa Rising Stars Game para sa 2019-2020 season. Sa season na yun, nangunahan ni Morant ang lahat ng rookies sa mga assist na may average na 7.1 assists bawat laro. Sa pagtatapos ng season, siya ay pinangalan ng NBA Rookie of the Year. So mga ka-sports, ito ang naging kwento ni Ja Morant kung paano siya nadiscover na hindi sinasadya ng isang assistant coach. Kayo mga ka-sports, ano ang masasabi nyo? Pakisulat sa comment section at atin pong pag-uusapan, at huwag kalimutan, mag-like, mag-subscribe, at i-hit na din ang notification bell, for more update and kwentuhan. Salamat po!